Sa mga 90s kids dyan na katulad ko. Guys, naalala nyo pa ba yung yung animated movie na Anastasia? Yung kwento ng Lost Russian Princess na nagtago dahil sa revolution. Diba akala natin fairy tale lang yun? Pero guys, totoo pala na may royal family na pinatay tapos hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala na baka may nakaligtas talaga sa family nila. Okay, so for today's video guys, pag-uusapan natin ang true story behind the Romanov family. So, sino ba sila? Bakit sila pinaslang? At totoo ba na may nakaligtas na prinsesa gaya ni Anastasia? So, this story is gonna be a long one. This is gonna be a long ride, guys. At marami tayong ma-uncover dito. So, I hope you will stick with me until the end of this video. Kasi kahit ako, nasyukyat talaga si Auntie Forda sa story na to nung nire-research ko siya. So first, ang mga Romanovs, nagsimula sila way back 1613 nang pinili si Michael Romanov bilang Tsar ng Russia after a chaotic period na tinawag nila na Time of Troubles. Sa sobrang tagal nilang nag-rule, nag-grow yung Russia from a broken state to a global empire under leaders like si Peter the Great and Catherine the Great. So sila yung nag-modernize ng bansa, nagpalawak ng borders at naging superpower sa Europe. Simula noon, sila na yung ruling royal family ng Russia for over 300 years. Diba I mentioned the title Tsar? So what does it mean? Yung title na Tsar ay para siyang king or emperor sa Russia. Yun yung tawag sa kanila. So kung sa Europe may mga hari, sa Russia naman Tsar ang tawag. Sila yung ultimate bossing ng buong bansa. Meron silang kapangyarihan political, military at spiritual. So ibig sabihin, hawak nila lahat. Walang check and balance. Parang siya na yung president, general, at pope in one. So, ganun siya kalupit, guys. Si Nicholas II ang huling emperador ng Russia. So, naging Tsar siya noong 1894. Matapos ang pagkamatay ng tatay niya na si Alexander III. So, hindi siya handa sa responsibility ng pamumuno. Saka madalas siyang tinuturing na mahina and indecisive. So under his leadership, maraming trahedya ang nangyari. First is the Russo-Japanese War between 1904 to 1905. Ang nangyari doon is natalo yung Russia na nag-cause ng kahihiyan at galit from the public, Second is Revolution of 1905. Yung nangyari naman doon, nagkaroon ng malawakang protesta matapos ang Bloody Sunday. So kung saan pinaputukan ng mga sundalo yung mga nagpo-protesta. And then, yung isa pa is World War I, which is sumali yung Russia sa war pero hindi handa yung hukbo nila. So maraming sundalo doon yung namatay at mas lalong lumalaan yung kahirapan ng bansa. Ayan, so habang nasa frontline si Nicholas, so iniwan niya yung pamamahala kay Tsarina Alexandra, yung wife niya, na grabe talaga yung tiwala niya kay Grigory Rasputin. So isa tong controversial na faith healer. So dahil dito, lalong nawala yung tiwala ng publiko sa monarkiya. Ang sabi nga nila, hindi daw marunong mag-adjust si Nicholas, lalo na sobra siyang nakadepende sa wife niya, kay Alexandra at kay Grigory Rasputin, yung faith healer na binabash ng mga tao kasi parang siya yung may control sa family. Ngayon, sa Nicholas and his wife, Alexandra, ay meron silang 5 anak. Si Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and si Alexei. Yung only boy nila, aka ang future heir sana. Pero, ito yung may malupit na plot twist. May sakit si Alexei, which is hemophilia. So if hindi pa kayo familiar about this, hemophilia is a rare genetic disorder kung saan hindi maayos na nagko-coagulate ang dugo. Sa madaling salita, pag nasugatan ka, matagal bago tumigil yung pagdurugo. Delikado siya kasi kahit sa simple injury lang, pwedeng ikamatay kung hindi siya maagapan. Kaya overprotective yung buong pamilya kay Alexei. So dahil dito, sobrang, syempre, aligaga si Alexandra. Desperado talaga siyang gumaling yung anak niya. Kaya pasok sa eksena ang isa sa pinaka-controversial na character sa history, si Grigory Rasputin. Okay, so I mentioned earlier, si Grigory Rasputin. So, ano ba yung papel niya sa kwentong ito, So, si Grigory Rasputin ay isang spiritual healer / faith healer / occultist. Occultist talaga. Oo, occultist talaga siya. He is from Siberia. Naging malapit siya sa royal family dahil sa claim to fame niyang napagaling niya si Alexei, yung anak ng Tsar na may hemophilia. Ang problema, ito na, shady si kuya.
mababaero, lasenggero, and manipulative. At dahil sobrang tiwala sa kanya ni Rina Alexandra, nagkaroon siya ngayon ng influence sa royal family. Kaya galit na galit yung mga tao sa kanya, lalo na yung mga opisyal tsaka yung mga aristocrats. So noong December 1916, isang grupo ng mga noble ang nagplano ng pagpatay sa kanya. So ayon sa mga ulat, pinainom daw siya ng lason, pinupiw siya, at itinapon sa ilog Neva. Pero may mga kwento na lumaban pa naman siya. He fought for his life. So bago pa siya na tuluyang mategi. And so after mategi ni Grigory Rasputin, nag-alboruto ngayon yung buong Russia dahil sa poor leadership nga ni Nicholas II. Siyempre gutom yung mga tao, war-torn yung bansa, tsaka yung mga mayayaman lang ang hayahay sa buhay. Kaya sumabog yung Russian Revolution. So ngayon napilitan si Nicholas II na mag-abdicate. So abdicate means bumitaw or mag-resign sa trono bilang hari or reyna, as in susuko mo na yung power mo bilang ruler. Ganon yung ginawa ni Nicholas II. Napilitan siyang i-give up yung title niya bilang czar dahil sa pressure ng revolution at galit ng mga tao. Dito na nag-take over ang Bolsheviks under Vladimir Lenin. So ano sila? Communist movement sila na gusto ng equality kahit madugo, as in literal. After mag-abdicate ni Tsar Nicholas II, ikinulong na yung buong pamilya nila. So, no fancy palace, no crown, wala na rin silang power. Kumbaga, na-strip off sila sa power nila. From royals to prisoners, dinala sila ngayon sa iba't ibang lugar hanggang sa dinala sila sa Ipatiev House sa Ekaterinburg. So, habang may civil war sa labas, inisip ng Bolsheviks, what if ma-rescue sila ng mga loyalists yung pertaining to the Romanov family? Eh di, baka bumalik yung monarchy. So, they decided to eliminate the threat. July 17, 1918, pasado alauna na madaling araw, ginising si Nicholas, si Alexandra at ang 5 anak nila kasama ng mga loyal nilang servants. Sabi ni Yakov Yurovsky, yung head ng guards, relocation lang to. May kaguluhan sa labas, lilipat tayo sa mas safe na lugar. Siyempre, naliwala naman sila. So pinababa sila ngayon sa isang maliit, madilim at siksik na basement sa loob ng Ipatiev House. Humingi ng upuan si Empress Alexandra kasi masama raw yung pakiramdam niya. Pinaupo din si Alexei kasi he was still weak and sick. So tahimik lang yung lahat. Wala silang kalam-alam guys na yun na pala yung huling gabi nila. Ngayon, pagdating nila sa baba, doon sa basement, biglang dumating si Yurovsky. May dalang papel. Tapos pinasa niya na mabilis. Ang sabi, "By the order of the Ural Soviet, you're all sentenced to death." Napatingin si Nicholas. Sabi niya, "Ha? Ano sinabi mo?" Tapos, boom! Pinupiw na siya sa dibdib. So, ayun, nagkagulo na. Sunod-sunod na yung putok. Lahat ng guards na simulang magpaputok ng mga piw-piw nila. Pero guess what, guys? Hindi agad nategi yung iba. Kasi, bakit? Kasi may mga nakatahing alahas sa damit nila. Para nag-serve din yun as protection. Yung iba daw, tumalbog pa yung bala. As in, literal na pinaga sila. Tapos pinagtaksak tsaka pinupiw ulit sa malapitan. Kasi nga hindi sila natamaan at first nung piw-piw. So para to make sure that they are all dead, pinagkaganon pa sila. Diba? Brutal. Yan, so guys, tumagal ng halos 20 minutes yung the whole ordeal. Yung iba, basag-basag na yung mga skull. May mga nasunog pa sa dami ng putok sa enclosed space. Kasi di ba maliit lang yung basement. Pati mga servants nila guys, tinegi din. Walang nakaligtas talaga. Labi. So, ilagay sa truck yung mga dead bodies. After nun, dinala sila sa isang liblib na area sa gubat. Ang tawag doon sa gubat na yun is yung Four Brothers Mine. Malapit siya sa Ganinayama. So doon, in-unclose na sila, minutilate, tapos binuhusan ng acido para hindi na makilala. Kasi grabe talaga sila, ang morbid nila. Tapos sinubukan pa silang sunugin and then inilibing lang sila sa mababaw na hukay. As in yung purpose talaga nila is, inisip ko nga nung nire-research ko to, grabe naman sila, bakit pati yung mga bata dinamay pa? Diba? I mean, hindi sa dinidisregard ko yung na dapat talaga hindi naman sila patayin, di ba? Pero yun nga, pati yung mga bata damay. Pero later on, nung syempre during my research, ang iniisip ko nga na nila is, yun na talaga yung plano nila kasi gusto na talaga nilang i-eliminate yung royal family. Ayaw na nila ng monarchy.
inubos na talaga lahat ng lahi nila para wala nang magarin ulit. At tapos ang pagpatay sa pamilya Romanov, kumalat ang mga kwento na nakasurvive nga daw si Grand Duchess Anastasia. Maraming babae ay nag-claim na sila si Anastasia at ang pinakasikat ay si Anna Anderson. Pero noong 1990s, through DNA testing, it was proven na hindi siya isang Romanov. Ayan, so fast forward to 1991, natagpuan yung mass grave nila. Na DNA test yung mga buto and confirmed sila nga ang Romanov family. Pero may dalawang katawan pa na missing, si Alexei at yung isa sa mga ate niya. Pero noong 2007, nakita rin yung mga kulang. Ngayon, kompletong-kompleto na talaga yung mga ebidensya. At finally, napatunayan na walang nakaligtas, pati si Anastasia. So, yeah, the fairy tale wasn't so fairy tale after all. Okay, so ano nangyari after pinatay ang mga Romanovs? There were lots of controversies and mysteries that followed. Hindi natapos yung kwento sa basement at hindi rin natapos sa hukay. Yung bahay kung saan tinegi yung buong pamilya, which is yung Ipatiev house, hindi siya agad winasak. In fact, ilang taon din siyang nakatayo. Pero over time, naging attraction siya ng mga curious locals at loyalists ng monarchy. May mga nag-aalay doon ng candles at bulaklak, tas meron din nagdarasal sa labas. Pero, ang mas creepy, yung mga kwento ng mga multo. Syempre, hindi mawawala yun, di ba? Tsaka given sa kung ano yung nangyari. So, may nagsasabi na naririnig daw yung iyak ng bata, may nakikita daw na babae sa bintana, yung iba biglang nakakaramdam ng matinding lungkot pag lumalapit. Wait, lagay sa matay na yung creepy as fuck siya, pero para siyang haunted house in real life. So, noong 1977, sa utos mismo ni Boris Yeltsin na, future president ng Russia at that time, pinademolish niya yung Ipatiev house. So, anong reason niya? Sabi niya, ayoko maging pilgrimage site yan ng mga monarchist. Pero the tea is, parang gusto rin nilang burahin yung kasalanan ng state, di ba? Kaso, hindi mo na basta mabubura yung history. Lalo na kung yung dugo ng isang buong pamilya yung iniwan sa sahig. Ngayon, plot twist naman, years later, si Yeltsin na rin yung nag-sorry sa public sa ginawa ng Russia sa Romanovs. Yes guys, full circle moment. Ayan, so kung kanina malungkot tayo, ngayon nasa positive na tayo side. Malapit na to guys. So, namatay na naman yung ilaw ko. So noong year 2000, the Russian Orthodox Church declared the entire Romanov family as saints. Diba? Sino ka dyan? Hindi sila martyrs na lumaban ha. Ang tawag sa kanila ay passion bearers. So, ibig sabihin nun, tiniis nila yung kahihiyan, gutom, sakit, pagkakakulong, at yung brutal na kamatay ng walang galit. Tahimik lang. Yun, mataas yung pananalig nila kay Papa God. So, ngayon, may sarili na silang feast day tuwing July 17. Every year yan kung kailan sila tinigi. And guess what? Doon sa mismong site kung saan dating nakatayo yung Ipatiev house, merong itinayong simbahan, which is yung Church on the Blood. So, thousands of people visit yearly. May mga naglalakad pa ng miles para lang makapunta doon. Diba? At least naman, kahit patapos na tayo, at least dito na tayo sa positive note na tayo. Grabe guys, no? Isipin nyo, isang buong royal family, binura lang sila sa history overnight. Yan, from royalty to brutal murder victims to saints. Diba, grabe yung transition. Naging saints pa sila nung huli. Ganon kalalim yung istorya ng mga Romanovs. Hanggang ngayon, ang tanong ng marami, what if hindi sila pinatay? What if may nakatakas? O what if totoo nga si Anastasia? Yun yung mga questions noon ng karamihan. Pero, isa lang yung malinaw. Ang dugo nila ang naging simula ng bagong Russia. At isa din tong paalala na kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya ay hindi ligtas sa galit ng bayan. Yan. So, kaya next time na mapanood niyo yung Anastasia, guys, tandaan nyo, it was based on blood, not just a fairy tale story. Yan. So, thank you for sticking around, guys. Alam ko medyo mahaba yung video natin ngayon, pero fascinated talaga ako sa story na to. Thank you kay Ma'am CJ Set for suggesting this story. Grabe ang roller coaster of emotions ko nung nire-research ko to. And anyway guys, maraming salamat sa mga sumuporta sa aking first 2 episodes. Thank you guys. Mas lalo akong gaganahan gumawa ng mga videos na ganito kasi mahilig talaga ako sa mga true crime stories and mysteries. And
gusto ko talaga siyang i-share sa inyo kasi alam ko marami din sa inyo ang same din ng hilig sa akin. So, thank you talaga sa support nyo. Sobra ko talaga kayong na-appreciate lahat. And as always, if you want more stories like this, comment down below or DM me your story suggestions. And yan. Also, don't forget to follow, like, share, and save. I hope to see you in the next one. Bye-bye!